Isang magandang buhay, Baitang 8 Agata. Welcome sa aking virtual na classroom. Ngunit bago tayo magsimula ng ating pag-aaral, may hinanda akong isang aktibidad na kung saan ay pupukaw at gigising ng inyong mga natutulog na dugo. Kung gayon, tawagin natin itong Peel the Banana. Mga dapat tandaan sa Peel the Banana. Una, peel banana, chop banana, shake banana, drink banana, 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 no more banana. Ngayon ay minanda akong video kung paano natin ito gagawin. Ang mga hindi gumawa ay magsusolo mamaya. Ngayon, panoorin na natin. Hi, kids. I'm really thirsty. I'd love to have banana juice. Do you want to make banana juice with me? Let's follow me. Peel banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana, banana, no more. Banana, no more. Alright. Ayan, gagawin natin siya. Kaya kailangan sabay-sabay tayo at kailangan makipagkaisa. Alright, kids, now let's follow me and shout all together. Peel banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana, banana, no more, banana, no more. Alright, now we gotta do it faster. Ayan, bibilisan natin. You ready? Peel banana, peel banana, chop banana, chop banana, shake banana, shake banana, drink banana, drink banana, banana, no more, banana, no more. Ayan, ay batid kong nabuhayan na talaga ang inyong mga dugo. Ngayon, bilang pagsisimula o bago tayo magsimula ng ating pag-aaral, ating munang alalahanin ang mga alituntunin sa ating virtual na classroom. Una, humanap ng lugar na maayos, komportable at may malakas sa signal upang maging maayos ang daloy ng ating talakayan. Pangalawa, panatilihing nakapatay ang kamera at mikropono habang nagsasalita ang guro at ang iyong kamag-aral. Buksan lamang ang mga ito kung inuutos ng iyong guro. Pangatlo, maging masigla na nagkapagkaisa sa gawaing pag-aaral. Pang-apat, respeto at disiplina ay huwag kalimutan. Ayan. Bilang bahagi ng ating pag-aaral, ating balikan ang ating nakaraang pag-aaral. Ito ay ang kalupi. Maaari mo bang ipaliwanag ang pahayag na ito? Don't judge the book by its cover. Ayan, maraming salamat. Ngayon, hinanda akong mga larawan. Maaari nyo ba silang pangalanganan at ibigay ang kanilang mga katangian batay sa akda na ating tinalakay? Ang unang larawan, sino nga ba siya? Mahusay, siya si Aling Marta. Ano-ano ang kanyang mga katangian? Magaling. Siya ay mayabang, sinungaling at mapanghusga. Sino naman ang nasa pangalawang larawan? Mahusay, siya si Andres Reyes.
at ang kanyang mga katangian? Mahusay, siya ay palaboy, anak mahirap, at napabintangan sa pagnanakaw ng pitaka ni Aling Marta. At ang pinakahuling larawan, sila ay ang mga pulis. Ano-ano ang kanilang katangian? Magaling, sila ay matapang, matikas, at ang humuli at nag-imbestiga kay Andres. Ngayon, bilang simula ng ating pag-aaral, may inihanda akong video na kung saan ay papatungkol sa ating talakayan. Ngunit bago iyon, ating munang alamin ang mga alituntunin sa panonood. Una, manood ng tahimik. Pangalawa, unawaing mabuti ang video. Pangatlo, mag-ulat ng mahalagang impormasyon. Ngayon, atin ang panoorin. Ayan, atin nang natapos. Ngayon, ito ang ating mga gabay na tanong upang mas lubos nating maunawaan ang video na ating napanood. Ano ang napansin sa video na pinanood? Mahusay. Saan patungkol ang video na pinanood? Ano-ano ang kinahaharap ng mga frontliners araw-araw? Nasolusyonan ba ang kinahaharap ng mga frontliners? Mahusay, maraming salamat. Ngunit, atin munang alamin, anong-ano nga ba ang ang ibang katawagan sa mga frontliners? Mahusay, ang tawag sa kanila ay bayani. Ngayon, upang mas lubos natin maunawaan ang ating talakayan, maaari niyo ba akong samahan upang hawiin ang mga salita na maaaring makasagabal sa ating pag-aaral? Maaari ba na ibigay lamang ang kasing kahulugan ng mga salita na nasa numero? Ang pipiliin ng sagot ay nasa loob ng susi ng kasagutan. Unang bilang, scientifico.
Mahusay, ito ay propesyon. Pangalawa, espesyal, ito ay ang mahalaga. Pangatlong bilang, ang kasing kahulugan ng lungsod ay mahusay, Manila. Pang-apat na kasing kahulugan ng pumailan lang, lumipad, magaling. Panghuli, ano ang kasing kahulugan ng kampo? Grupo. Mahusay. Ngayon, sa ating talakayan, may inihanda akong video ng ating ayan. May mga nabuo ba kayong larawan? Mahusay. Ito ay ang Interagency Standing Committee. Ngayon, ating kilalanin. Sino nga ba sila? Mula sa sobre ng pagkakakilanlan. Maaari mo bang basahin? Ayan. Ngunit bago natin panoorin ang maikling kwento ng bayani, atin munang alamin. Ano nga ba ang maikling kwento? Mahusay. Ang maikling kwento ay isang anyo ng panitikan na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan. Nagiiwan ito ng kakintalan sa isip ng mga mambabasa. Ang bawat maikling kwento ay may mahalagang elemento. Ang mga sangkap na ito ang kadalasang nagiiwan ng kakintalan sa kaisipan ng mga mambabasa. Ngayon ay may hinanda akong video ng bayani. Ngunit, bago iyon, huwag nating kalimutan ang mga agtuntunin sa panonood. Ayan, simulan na natin ang panonood.
sila at sumakay at sa kanilang bahay. Umalinagnak si Aling sa kalangitan. Umiyaw sa tuwa si Salem. Sa itaas, sa mga ulap, may dumaan na eroplano. At napatingin ang mga pasahero sa kanila sa gulat. Kailangan tigigil na muna sa pagbiyahe ang mga tao sa ngayon. Sinasara na nila ang mga border sa iba't ibang panig ng mundo.
Sino yung espesyal ka ba gusto mo kung yayaman ka pumunta sa iyong likas na lugar? Ano ba yung nakahuli pag-usapan? Pwede kayong pumunta sa ligtas na lugar ninyo kapag nalulungkot o natatakot kayo. Ito ang inyong superpower at pwede ninyo itong ibahagi sa mga kaibigan at pamilya ninyo. Tandaan ninyo, mahalaga kayo sa akin at para sa maraming tao. Nakatulong din iyon. Pwede natin palakahan ang isa't isa. Tama ka, di ba? Pwede natin pahalagaan ang isa't isa. Nasaan po natin? Gusto mo bang sumama sa akin sa huling paglalakbay namin? Nagpasyang sumama si Leila kay Ate sa mga bago na kaibigan. Si Sarah at sumama sa kanila si Leila. Tiyak, kailangan natin suporta ang isa't isa. Paminsan-minsan, tahimik ang paglipad nila. Walang nagsasalita, pero alam ni Leila talagang aalagaan siya ng mga bago na kaibigan. Hindi nilang masilayan ang bukod na may nere. Pag si Ali sa isang maliit na lugar, may ilang bata na naglalaro malapit sa isang sapa. Magandang araw, Tim. Gusto kong ipakilala sa inyo ang ilang kaibigan ko nagkaroon ng coronavirus at bumalik. Ano ang naranasan mo? Umuubo at nakakaramdam ng nahulog-hulog o isang-isang. Sobrang bait ng mga nurse at doktor sa kanila. Tinulungan kami ng mga tao sa aming komunidad sa bahay namin. Pagkalipas ng ilang linggo, maganda na ulit ang pakiramdam namin. Kaibigan ako ni Kim. Hindi na po ito ng pagkakaibigan namin. Ang ginakuha siya ng coronavirus. Kahit na hindi siya pwedeng kasamahin ito. Hindi ako tumigil sa pagkakaibigan. Lalo, kasama. Noong minsan, ang pinakamahalagang bagay na nagagawa natin bilang kaibigan ay protektahan ang isa't isa. Kahit na ibig sabihin noon na kailangan natin matagal na magpalaro. Pwede natin gawin ang mga bagay na ito para sa isa't isa. At balang araw, muli tayong makapaglalaro at makapapasok sa paaralan tulad ng dati. Oras na para umuwi at oras na para magpaalam si Sarah sa mga bago na kaibigan. Ako sila sa isa't isa na hindi nila kalilimutan ang paglalakbay nila na magkakasama. Nalungkot si Sarah dahil maaaring matagal silang hindi magkita. Ngunit at ang loob niya
Ayan. Upang lubos nating maunawaan kung ano yung nasa kwento, meron akong hinandang mga gabay na tanong. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Saan naganap ang mga pangyayari sa kwento? Ano ang gumugulo sa isipan ni Sarah? Nasolusyonan ba yung gumugulo sa isipan ni Sarah? Sa paano namang paraan? Ano ang solusyon? Ang ginawa ni Sarah at Aryo. Sa pagbaba ni Aryo at Sarah sa magandang desyerto, ano ang iminungkahi ni Sarah sa mga batang naglalaro at sa paanong paraan? Naranasan niyo na rin bang tulungan ang inyong mga kapitbahay o kamag-anak upang maging ligtas sa coronavirus? Maaari ka bang magbahagi? Salamat! Mula sa paglipad ni Aryo sa Himpapawid, ano ang biglang nasambit ni Sarah? Mula sa nasambit ni Sarah, ano naman yung iminungkahi ni Aryo upang malabanan iyon? Nakaramdam rin ba kayo ng takot nang malaman nyo ng marami nang nagbago sa ating mundo? Maaari ka bang magbahagi? Nasolusyonan nyo ba yung takot na inyong nararamdaman at sa paanong paraan? Ayan. Nang bumaba sila Aryo sa maliit na baryo upang kamustahin ang kaibigan niyang si Sasha, sa paanong paraan ipinaramdam ni Sasha ang kanyang yakap kay Aryo? Ano naman ang naramdaman ni Aryo mula sa yakap ni Sasha? At bakit? Totoo ba na kahit malayo ang iyong mahal sa buhay, ay may mapaparamdam mo pa rin sa kanya ang iyong pagmamahal? Pakipatunayan. Mula sa pangangamusta ni Aryo kay Sasha, may nabanggit si Aryo. Ano iyon? Tama, natakot. Naranasan niyo na rin ba ang sitwasyon na iyon? Anong ginagawa mo kapag mayroon kayong hindi pagkakaintindihan o tampuhan ng iyong mahal sa buhay? Ayan. Nang sa muling paglipad nila Aryo sa Himpapawid, may nakita silang kampo na punong-puno ng tao at mayroong nakita sa kanila. Sino kaya ang batang babaeng iyon? Nang magpakilala si Laila sa kanyang mga kaibigan kina Aryo, may bigla siyang nabanggit. Ano kaya iyon? Ano yung pinagawa ni Aryo nang marinig ang sinambit ni Laila? Ayan. Ngayon, bilang tampok na bahagi ng ating talakayan, naramdaman niyo rin bang natakot kayo sa nangyayari sa pandemya sa ating mundo? Ngayon, maaari nyo ba iyuko ang inyong ulo, ipikit ang inyong mga mata at isipin ang lugar na nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para dito at pagkatapos ay maaari kayong magbahagi. Ayan. Bilang lubos pang maunawaan, may inihanda akong butil ng kaalaman upang mas lubos kayong matuto sa ating pag-aaral. Kanina sa ating pinanood na video, narinig nyo ang salitang coronavirus. Ang tanong, ano nga ba ang coronavirus? Ang coronavirus ay ang sakit na nakakahawa na sanhi ng isang bagong tuklas na virus.
Dahil nagkaroon ng coronavirus, may isinagawa ang ating pamahalaan upang maiwasan ang coronavirus. Paano kaya may iwasan ang coronavirus? Ang ating pamahalaan ay naglunsad ng mahusay safety and health protocols. Ano nga ba ito? Ito ay ang pampublikong mga alituntunin na inilunsad ng Department of Health, DOH, upang maiwasan ang pagkalat at paglaganap ng coronavirus sa ating lipunan. Ngayon, maaari ka bang magbigay ng mga ilang health and safety protocols na inilunsad ng ating pamahalaan? Maaari nyong ilagay sa ating comment box. Ang tanong, nagagawa mo ba ang lahat ng safety protocols? Maaari ka ba magbahagi ng karanasan? Pakisulat na lamang sa ating comment box. Ano naman ang inyong naramdaman nung nalaman yung nagkaroon ng pandemya at nagkaroon ng lockdown ng ating lipunan? Ang iyong karanasan ay maaari mong isulat sa ating comment box. Maaari nyo bang pansinin ang mga larawan at salita na nandito sa ating pisara? Ano kaya ang mga ito? Mahusay, ito ang pagpapahayag ng damdamin. Meron tayong masaya, malungkot, nagalit, nagulat, natakot, kinakabahan. Ano nga ba ang pagpapahayag ng damdamin? Ito ay ang isang paraan ng saloobin upang ipahayag ang ating nararamdaman. Ngayon, pansinin nyo naman ang ating cellphone. Ano kaya ang mga aplikasyon na nasa loob nito? Mahusay. Ang mga aplikasyong ito ay ang YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, na kung saan ay nakapaloob sa social media. Ano nga ba ang social media? Maaari ka ba magbigay ng sariling kahulugan ng social media? Pakisulat na lamang sa comment box. Ang social media ay ang lipunang interaksiyonal sa kapwa kung saan ipinapasa ang likha o ginawa ng mga gumagamit ito upang makipagpalitan ng impormasyon o ideya. Ngunit sa paggamit ng social media, ano-ano ang madalas mong aplikasyon na ginagamit at bakit mo yon madalas na ginagamit? Maaari mong isulat sa comment box. Ngunit sa hindi natin inaasahang mga pangyayari o paggamit ng social media, may mga krimen o insidente na nasasangkot tayo o nangyayari sa ating buhay. Ngayon, maaari ka ba magbahagi ng karanasan mo o ng iyong kamag-anak o kaibigan na nakaranas o nasangkot sa krimen o insidente sa loob ng social media? Maaari niyo yung i-send sa comment box. Upang malabanan ang mga insidente o krimen na nangyayari sa loob ng social media, huwag kang mag-alala sapagkat ang ating pamahalaan ay naglunsad ng mga proyekto upang pahalagaan ang ating dignidad at ang ating pagkatao sa paggamit ng social media. Ito ay ang mga Cybercrime Protection Act of 2012 at ang Children's Internet Protection Act. Ano-ano nga ba o ano nga ba ang ibig sabihin ng mga batas na ito?
ang Cybercrime Protection Prevention Act of 2012. At ang batas na ito ay maaaring pagbayarin ang taong na nakapanira ng reputasyon o dignidad ng biktima ng danyos at maaari rin itong makulong. Ang Children's Internet Protection Act naman ay ipinatupad dito sa Kongreso noong 2000 upang tugunan ang alalahanin tungkol sa pag-access ng mga bata sa mga hindi magagandang content at mga mapapanganib na content sa internet. Ngayon, para lubos nating maunawaan ang mga batas na ito, naganda ko ng ilang mga halimbawa or video upang malaman natin kung ano ang mga ibig sabihin ng batas na ito. Ito ang aking halimbawa sa Cybercrime Act Prevention. Every day, Thomas works, plays, and buys things on the internet. And sometimes he even speaks with his Aunt Clarissa. Today, the internet is an integral part of Thomas's life. In fact, the internet is a world of virtually unlimited possibilities for all of us, but sadly also for criminals. Every day, they attack our computers, steal our personal and confidential information, or send false messages from banks. That's how Aunt Clarissa lost 600 euros. But cybercriminals also use computers to perpetrate other misdeeds, such as fraud or theft of credit card details. To plan and execute attacks on a large scale, cybercriminals often use botnets, which are networks of compromised personal computers that have been infected by computer viruses. Cybercriminality may affect governments, businesses, and even Thomas's computer. Without even knowing it, Thomas may have already contributed in a small way towards the billions of euros of annual cybercrime profit. He may also be one of the 1 million cybercrime victims there are in the world every day. Or his computer may have been infected with one of the 150,000 computer viruses in circulation daily. To avoid that Thomas and his Aunt Clarissa are exposed to these dangers on the net, the EU is developing a common policy to fight borderless cybercriminality. It includes close international cooperation and new, stronger laws, identification and removal of child pornography sites and networks, protection of victims, and pursuit of those responsible. Effective partnerships between governments and other public bodies, such as law enforcement authorities and private companies. Criminalizing the creation, use, and provision of botnets aimed at attacking information systems. But policies alone are not enough. Thomas knows he must be more careful. He never sends out his credit card details by email, or gives his passwords to anyone, or puts private information freely on the internet. And he always remembers to update his antivirus software. Thanks to the EU policies and his own efforts, Thomas can now surf more securely. He just needs to keep an eye on Aunt Clarissa. Ayan, napanood na natin siya. Ngayon, ano ang naisip pa ba din ng video mula sa atin? Maaari niyo yun ilagay sa ating comment box. Ngayon naman, atin naman panoorin ang video mula sa Children's Internet Protection Act. Today is my birthday. I'm gonna post a story. Let's meet outside school. Happy birthday! Selfie? Yeah! Hey guys, let's shoot some hoops. Basketball court at 4.
for you at my place to celebrate. This is my address and my phone number. Happy birthday, David! You're very popular, aren't you? You have lots of friends. You use chats and social media all the time. They know everything about you. What you like, when your birthday is, who your friends are, the sport you play. But they could also know your phone number and where you live. Have you ever thought that what you share online could be read by someone that is not so much of a friend? Always remember to take great care with the personal information and photos that you share online. Share with care. Now let's go celebrate. Your friends are waiting for you. Remember, pictures and information that you post or send can be easily reshared by others, so they could remain online for a very long time. Be careful when posting. Don't share phone numbers, addresses, or personal details. This information could be misused by others. Always check your privacy settings of the apps you use. It's important to know what people can see or who can contact you. When signing into a website or social media, ask an adult for help and advice. Choose a difficult password and share it only with your parents. Take great care with everything you share online. If you have any doubts, always ask an adult for help. Do you O yan, mahusay. Ngayon, ano ang nais ipabati naman ng video na iyon mula sa atin? Maaari niyong ilagay iyon sa ating comment box. Ngayon ay nalaman na natin ang ibig sabihin ng coronavirus. Nalaman na rin natin kung ano yung mga safety protocols. Natalakay na din natin kung anong kahalagahan ng pag-iingat upang maiwasan ng coronavirus, mga batas sa paggamit ng social media. Ngayon, upang lubos kayong matuto, upang lubos kong malaman kung talaga kayong natuto, magkakaroon tayo ng speech balloon. Sa speech balloon na to, isusulat ninyo kung ano-ano ang naging kahalagahan ng paggamit ng social media sa ating lipunan sa pandemyang nangyayari ngayon. Maaari nyo rin yung isulat or isend sa ating comment box. Ayan. Ngayon, bilang isang kabataan, sa paanong paraan mo ginagawa ang paglalahad ng iyong sariling damdamin at maaari mo bang ipaliwanag? Yan, maaari nyo yung isend sa ating comment box. Bilang isa namang mag-aaral, paano ka kaya makakatulong sa ating lipunan upang maiwasan ang paglaganap ng coronavirus? Ayan, mahusay, maraming salamat. Upang lubos ko namang malaman ang iyong paggawa, may hinihanda akong aktibidad. Kaya ihahatiin ko sa 3 pangkat. Ang unang pangkat ay magagawa ng vlogging tips na kung saan magbibigay ng mga tips sa pagpapalakas ng katawan o resistensya gamit ang aplikasyon na YouTube. Ang pangalawang pangkat naman ay gagamit ng Twitter or hashtag na kung saan ilalahad ang mga epekto ng pagsabay sa safety and health protocols. Ang pangatlong pangkat naman ay magpo-post o magpapaskil ng mga aral na natutunan sa araw na ito o ang tinatawag na pulot of the day. Mga alituntunin sa ating paggawa. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una, kooperasyon. Pangalawa, may 2 minuto lamang sa paghahanda.
at 3 minuto sa presentasyon. Gumawa ng may pagkakaisa at pagtutulungan. At ito naman ang ating mga pamantayan sa paggawa. Kooperasyon, 20 puntos. Presentasyon, 30 puntos. Nilalaman, 30 puntos. Mabisa at naipabatid ang mensahe, 30 puntos. Ang kabuuan ay 100 puntos. Ayan. Dahil ibigay na, maaari ka bang maghanda ng o ilagay ang mga sagot sa ating comment box sapagkat tayo ay magkakaroon ng pagsubok. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. I-send na lamang ang inyong mga sagot sa comment box. Yan, marami. Ito ang ating mga susi ng kasagutan. Ngayon, ating bilang takdang aralin, ito ang ating mga takdang aralin. Una, magsaliksik gamit ang Google Chrome ng iba't ibang dahilan sa pagkalat ng coronavirus. Pangalawa naman, basahin at unawain ang susunod na paksang tatalakayin sa Aklat ng Darayo 8, pahina 167 hanggang 169 na pahina. At nababatid ko na sa ating pag-aaral na ito ay lubos kayong natuto. Salamat at pagpalain. Paalam, 8 Agatha.